Paano ko nga ba nalabanan or ano yung ginawa ko para ma-overcome ko yung depression? Hi, it's me again, Victoria. Pag-usapan natin yan. Unang-una po ay yung aking faith sa ating Panginoon. Napakalaking tulong po talaga sa akin na naniniwala ako na lahat ng inaalaw ng Lord na pagdaanan ko ay sa bandang huli magpapakita ng kabutihan niya sa buhay ko. Yun din kasi yung tinuro sa akin ng nanay ko na kahit na anong bagay na danasin, huwag aalisin yung paniniwala sa Panginoon na mabuti ang plano niya para sa kanyang mga anak. Kahit na ang sitwasyon ay hindi laging maganda, hindi laging okay, pero ang Diyos ay laging nananatiling mabuti. Ayan, yung faith ko sa kanya. Pangalawa po ay yung professional help. Malaking tulong sa akin ang psychiatrist kasi tinuruan niya ako na kailangan magkaroon ako ng hobbies. Yan, hindi lang ng hobby. Kasi tinanong niya ako, ma'am, ano po yung ginagawa niyo para malibang kayo? Sabi ko, yung pagdadrive, yun yung isa sa therapy ko talaga. Kaya lang medyo nakakapagod din. At saka lalo na pag magbabayad ka ng gas, sobrang nakakapagod talaga yun. Pero masaya talaga ako pag nagdadrive ako. Kasi dito ay nagkakaroon ako ng time para kay Lord. Pwede akong magsisigaw, pwede akong umiyak, walang filter, kahit anong sabihin ko sa kanya. Yun naman kay Lord diba? Ang Lord kasi kaibigan natin, tatay natin, kahit anong sabihin natin sa Panginoon. Ang Diyos kasi ay hindi ka lang niya mahal dahil mabait ka or dahil masunurin ka. Kahit sa panahon na nagkakamali tayo or hindi tayo okay, mahal tayo ng Lord dahil Diyos siya. Hindi dahil sa kung ano tayo. Okay? Mahal tayo dahil siya ay siya. Okay? So, yun po yung hobbies na ginawa ko po ay nagdadrive po ako, naglalakad-lakad. Every night po yun. Hindi naman consistent pero malaking tulong sa akin kapag naglalakad ako or tumatakbo kasi dahil madilim nga, tas ang ganda ng paligid, malinis, tahimik, puro puno, puro halaman. Iiyak ako sa Lord kasi nga sa kanya kasi pag sinabi mo, alam mong nakikinig siya, alam mong naiintindihan ka niya, alam mong hindi ka niya i-judge, hindi ka niya i-condemn, and lahat pwede mong sabihin sa kanya, naiintindihan tayo ng Panginoon. Minsan nga kahit hindi, alam mo yun, may pagkakataon, iyak tuloy ako, may mga pagkakataon na hindi mo na kailangan magsalita. Pero alam mong nandyan si Lord para pakinggan ka. Minsan wala na akong masabing salita sa Kanya. Tumutulo lang yung luha ko. Pero alam ni Lord kung ano yung nasa isip ko. Alam niya kung ano yung nasa puso. And kasi pag umiiyak ka, may nare-release sa'yo eh. Sa akin kasi gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Naiiyak ako kasi napakabuti ng Panginoon. Kahit na yung laban ko ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi umaayon sa plano ko. Pero under kasi meron siyang ibang plan. Pwede kasing tinuturuan niya akong patuloy na mag-trust sa process, diba? Patuloy na pahabain yung pasensya ko. Patuloy na magpatawad. Ayan. So, ayun, sorry po ako ay nadala naman ng aking emotion. Ayan. So, yung hobbies ko, yung pagdadrive, yung pagtakbo, paglakad, ganyan. And yung paggawa po ng content. Itong tulad po nito kasi nalilibang ako. Sobrang nakakatulong po sa akin. Nung una ko pong trinay mag-post sa social media, hindi lang 2 o 3 o 4 na beses ko pinag-isipan yun kasi posibleng maging lalong magpalala ng depression ko yun kapag merong mga tao na hindi ako naintindihan, tapos magbabash sila kung ano nang sasabihin nila. Pero praise God, alam kong will ng Lord na sabihin sa inyo yung sitwasyon ko, hindi para i-magnify yung depression, pero para i-magnify yung ginagawa ng Lord sa kabila ng depression na pinagdadaanan ko. And ayun nga po, nung pinost ko po yun, sobrang favorable ng response po ng mga tao sa paligid ko, mga kakilala ko at mga hindi ko kakilala. Yan. Kaya yung paggagawa ko ng content, nakakatulong po sa akin yun. And isa pa po yung pagsayaw, yan. Hindi man tayo kagalingan sumayaw, lalo na ngayon sa edad natin na to. Pero nung kabataan naman ay nagagawa naman natin yun. Nagtry po akong mag-workshop, yan. Mag-workshop sa isang studio sa may
Greenfield Tower, and ang mga kasabayan ko po ay mga Gen Z. So medyo challenging para sa akin, pero masaya kasi na-try kong gawin yon, and uulit pa ako. Yun. Tapos kasi pag sinasabing nagsasayaw ka, pag may something na nag-exercise ka, merong hormones na nare-release, di ba, na nagdi-discrete, kaya malaking tulong yun. Malaking tulong sa atin na may pinagdadaanan. Mas nakakatulog ka, ganyan. Yung pag-walking, pag-jogging, yun yung isang alternative way na ginawa ko, na imbes na iinom ako lagi ng gamot. Yun kasi, yun nga, dahil nagre-release ng happy hormones, nakakatulong sa akin para makatulog ako. Isa rin na nakatulong, syempre yung support system ko, nandyan yung aking pamilya, yan, ang asawa ko, mga anak ko, mga kaibigan ko na laging handang makinig sa akin, samahan ako kung saan ako magpunta. Dito ko rin nakita yung suporta ng mga tao na hindi ko akalain na ganun pala sila ka-concern sa akin, na may special part pala ako sa puso nila. Sobrang na-appreciate ko yun, sobrang breakthrough sa akin yun, and napakaraming tinuturo talaga sa akin ng Panginoon. So yun po, support system, family, friends, and yung mga tao na naniniwala sa'yo, nakikita nila pa rin yung ginagawa ng Lord sa buhay ko sa kabila ng pinagdadaanan ko. At ang isa pa po nakatulong sa akin, ang sarili ko. Yan, kasi kahit na anong encouragement sa atin ng mga tao sa paligid natin, kahit anong sabihin ng doktor na gawin natin, di ba? Pero kung hindi natin tutulungan yung sarili natin para makaahon sa sitwasyon na yun, mahihirapan tayo. Kasi may pagkakataon na yung ating pong flesh ay mahina, pero kailangan nating utusan, di ba? Yung isip natin, yung puso natin, yung kaluluwa natin na gawin kung ano yung dapat natin gawin. Pero yung kay Mary, ang sinabi niya, sambahin mo ang Panginoon mo o kaluluwa ko. Ganyan. So yun, sinasabi ko rin po sa sarili ko yun kapag alam kong nagiging weak yung aking pananampalataya sa Panginoon. Nagiging weak dahil sa pinagdadaanan, pero hindi nagbabago yung pananaw ko na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay alam niya kung ano yung bukas ko at bukas mo. Ayan. So, mga kaibigan, yun po ang mga bagay na nakatulong sa akin, ginawa ng mga tao sa paligid ko para ma-overcome po tong depression. Pero under recovery. Pero nakikita ko na mas okay na po ako ngayon. Nag-high blood pa rin, may pagkakataon po na nag-e-episode pa rin, pero mas okay na po ako ngayon. At salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa akin. So, ulitin po natin ang mga bagay na nakatulong sa akin. Unang-una po ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Wala pong question yun. Malaking tulong po ang pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po ay yung professional help. Yan po yung psychiatrist na nag-advise sa akin kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Pangatlo po ay yung aking support system. Pamilya, mga kaibigan, yan, mga tao na nagmamahal sa atin at concern sa atin. Okay? At ang pang-apat po ay ang aking sarili. Yan, kailangan kong utusan ng aking isipan, ng aking puso, ang aking sarili na kailangan kong labanan. Kailangan kong magtagumpay. Kasi dapat magtagumpay kasi may anak, di ba? May pamilya, may mga tao na gustong magpabagsak sa atin, may mga bagay na at sitwasyon na gustong magpabagsak sa akin. Pero hindi ako papayag. Alam ko na ako si Victoria, the victorious, pinagtagumpay ako ng Panginoon. Marami pong ginagawa ang kaaway sa akin. Kahit nung bata pa po ako, muntik na akong ma-rape, nabagsakan ng poste yung sinasakyan kong jeep, pagising ko merong ahas sa tabi ko. Ang gusto ko lang pong sabihin dito ay, bata pa po ako, marami nang gustong gawin ng kaaway para patayin ako. Ngayon po meron akong kasong kinakaharap, pinipilit pa rin akong pabagsakin, depression, pero eto pa rin po ako, Victoria version 2.0. Alive and kicking, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa Panginoon at sa mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta sa akin. At sa oras nito, gusto kitang ipanalangin. Panginoon, sa oras na to, Lord God, salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa mga taong nanonood sa akin ngayon. Salamat sa mga nakikinig. Lord, hindi aksidente na nandito sila ngayon sa account ko. I pray, Lord, na katugpuin niyo po ang kanilang pangailangan. Kung sila man po ay may mga pinagdadaanan, katulad ko, Lord God, dalangin ko po na maranasan nila yung kapangyarihan mo, na kahit mahirap, Lord, nandyan ka. Walang imposible sa'yo, na kahit parang hindi namin kayang lagpasan yung sitwasyon namin, Panginoon, pero kasi walang
walang level yung difficulty sa iyo, Panginoon. Maliit at malaking bagay, lagnat man yan o cancer, piso man yan o milyon-milyon, walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. At sa oras na to, Lord God, alam namin, Panginoon, alam ko, Lord God, na ang tinetes mo sa amin ay yung pananampalataya namin sa iyo, na hindi namin kailangang magduda sa kakayahan mo. Kasi Lord, ang kalaban ng pananampalataya ay yung takot, yung pag-aalala namin, Lord God, na wala namang maitutulong sa amin. At sa oras na to, Lord, dalangin ko po na ang bawat isa na kasama ko ngayon, katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang pangailangan. Financial man yan, Panginoon, emotional, Lord God, kung meron man silang karamdaman o yung mahal nila sa buhay, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang manggagamot na mga manggagamot, at ikaw, Panginoon, yung nangangako, Lord God, at lahat ng pinapangako mo, ginagawa mo. Sa oras na ito, Panginoon, alisin niyo po yung mga pagdududa sa isipan namin, alisin niyo po yung mga takot, yung mga kaba sa puso namin. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord God, na magduel sa sakit o magduel, Panginoon, sa mga nilalagay ng kaaway sa isip namin na mga negatibo. Lord, panghawakan po namin yung mga pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, na ikaw ay tapat sa mga tumatawag sa iyong pangalan. Lord, salamat po. Hindi namin alam, Lord, kung kailan mo tutugunin yung aming panalangin. Pwedeng yes, kasi isa ikabubuti namin yon, Lord God. Pwedeng no, kasi hindi para sa amin. Or pwedeng wait, kasi tinuturuan nyo kami na mag-intay, na hindi nasasayang yung oras na ginagawa namin sa pag-iintay, Panginoon. Yung pag-wait namin sa katugunan mo, Lord God, ay hindi wasted time. Ito po ay pwedeng protection namin, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa katapatan mo. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. God bless everyone. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye!